naman. Ayun, pasok. Wow! Sagad! Panalo agad! Wala na akong turn eh. Wala na, wala na. Grabe naman. That's it. Time on na. Bati muna tayo mga kapatid. Good morning mga kapatid! October 12, maupay nga aga para sa mga kapatid nating Waray. Araw po ng Huwebes, morning bonding sa mga hinanda naming iba't ibang game booths. At syempre, kasama pa rin namin ang aking weekend balitaan partner, Nikki de Guzman. Yes! Kamusta? Baga ka bang na-challenge, Nikki? Yun nga, ang aga-aga. Ang aga-aga, lumabas yung pagiging competitive ko Yan. rito no? So yun, nakaka-happy nga itong mga game booth nating ito, no? Ngayong umaga, swak na swak to, lalo na't nalalapit na naman ang kaliwat ka ng mga salo-salo at party. Di ba, Justin? Oo, mas lalo kapag nanalo ka, di ba? So congrats na lang sa inyo, Nikki at Jess. At congrats din sa weekend show. Ay, frontline sa weekend, ha? Lapit na. Parang ayos talaga yung mga ganito para sa Halloween at Christmas party do, Mami Chiki, no? Pero ano yun ba ito, mga booth na ito, inspired din sa nilalaro natin sa mga theme park. Okay? So, kapag manalo ka, may premyo pa daw. So, dapat may premyo kayo, Nikki, ha? Alam mo, maraming games dito, huwag ka mag-alala. May time pa tayong bumawi, ha, Justin. Ito nga, nagkalat Madami yung pang mga games games. Ito dyan. yung mga nakikita niyo usually sa mga fair, sa mga karnabal, ganyan. Familiar ito eh. Tapos yun na nga, iba-iba yung mga laro, iba-ibang skills ang pwede yung practice. So, depende kung saan kayo kakasako, ano yung mga type nyo, meron lahat. At kung saan kayo, oo nga, tama. Okay, ano? Parang, wag na natin pag-usapan. Subukan na lang natin. Tawagin natin ang ating guest na tutulong sa atin. Mag-explain ng iba-ibang mga booths na nandito mula sa Jacobs Inflatables and Party Services. Mark Carlos in the house! Mark, good morning! Boss Mark! Good morning! Maraming salamat. Binigyan nyo kami ng welcome party para kay Nick. Yes, naman may palaro agad. Thank you so much. Bakit ba ito yung naisipan mong negosyo, inflatables, mga ganitong game booths? Kasi po gusto naming makapagpasaya ng mga bata, lalo sa party eh. Kasi pati adults pwede. Itong kagaya ng mga wooden game booths namin, pwede sa adults to, itong mga inflatable game booths. Ako, itong partner ko ay excited ng makabawi. Ano na nga natin? Pupunta po tayo dito sa Axe game po namin. Ayan, game. Tuturo ko po sa inyo kung paano yung Sige. mechanics. Justin. Paano ba yan? Anong klaseng game? Axe game! Okay. Kailangan po, ito-throw nyo lang po siya ng ganito. Yun. Wow! Kasi, Kaya ni Justin yan. Oh, Justin, bawi na. Bawi na, bawi. Okay, Kailangan malapit sa center, no? So, siyempre, Kailangan yung ipupwersa pinakamalapit ba? sa center, yun ang Yun ang manalo. Pwersahan ba? Gusto ko yung may buwelo na siya. Si Thor ka, tandaan mo yan. Thor lang yan. Yo! Pwede. Next. Jeff. Okay. Center, no? Wow! Pwede. Parang pang-basketball yan, ha? Oo. Oh, Mami Chiki. Kakalawain natin. Saan nyo Bullseye yan, for sure. Oh, Malapit. Gusto ko yung ganun na yung aming TV eh. Ganda kayo naman Oh, dumikit Nick. na Oh! Kanina pa siya ayaw dumikit. ano po yung team niya, sir? Manalo sila. Okay, after Axe game. 1-1. Ayan, 1-1 na. Dart game po yan. Start game, okay. So, parang dart ano lang po, na ibabato nyo lang po siya. Uy, sakto Malapit agad. po sa Bullseye bullseye. agad. Parang no-look na yun. Sige. Game. Sige, umpisahan natin kay Nikki. Pabalik Game, okay. game. Dito rin ba dapat sa gitna? Pwede. Nanganganib tayo, Justin. Kami malapit kami sa gitna. Mami Chiki, ito na. Bullseye. Asintahin natin. Boop! Ang competitive talaga. Panalo na! Hindi na kailangan. Okay, so one lang yan. One lang. Panalo naman eh. Dahil kay Mami Chiki, di ba? Ang galing. Ang dali, Sige. pwede sa lahat talaga. Upuan na. Sige. Bakit ba yung mga matatanda nag-e-enjoy din, ano? May mga kaagaw yung mga bata. Nag-enjoy po sila, lalo na po itong mga inflatable game booths namin, tsaka wooden cards po. Ano pinakamabenta sa lahat ng yan? Ano yung kadalasang nire-request? Yung mga may shoot that ball po kami, pero ito, tsaka itong mga wooden cards po, kasi para mamaya, siya sa tawagin mga... natin yan. Yung mga Ito po toy pa- soldiers pa Pwede tayo. rin kasi Opo. po sa hindi bata.
Oo. Kasi gusto mo, ano ba? Gusto mo pakita sa amin yung wooden soldiers? Oh, paano ba yung Yes, wooden yes, soldiers? parang kakaiba itong mga Ito, wooden ito. cards. Ito muna sa Okay. Crazy Ano Can. to? Oo, crazy cans Crazy muna. Cans. Crazy Cans po muna tayo. Game, Crazy game. can Crazy muna Cans. tayo, yung mas So, madali muna. Dito po, papatumbayin nyo lang po yung parang Okay. yan po na tutumba ng cup. Ah, So, tuturo nyo lang po Dalawa. siya. Okay. Dalawa. Dalawang bato. Dalawang Dalawang bato. bato. Tapos, kung sino po yung mas maraming matumba, siya po yung panalo. Okay. Parang Sige, bowling game. lang yan na Opo, nakatayo. opo. Okay naman mauna. Kayo po, Okay. ma'am. Sige. Sige, tayo. Sige, asan na yung ating mga si Jacob, ay si Si Joshua, saka Si Jacob yung nasa t-shirt. Oo nga, si Jacob. Tayo ba una? Sige, Tayo game. ba una? Sige. Eh, Yan. okay. So, Okay. sa'yo, Jess. Uubusin ni Jess. Ay, Tatlo na tira. Tatlo. Parang feeling ko nga gusto ko mag-concede na lang kasi Kaya natin to. mukhang okay yun eh. Tinan mo to, oh. Pupunta tayo doon Diba? mamaya. So, wala na, Okay, wala na, okay, wala okay, na. okay, 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 okay. Sige ko, Mami Chiki. Okay. Panalo na tayo dito. Ito. Dahil Ito sa'yo. natin sa ilalim. Hop! Wala! Ah, sige. Wala! Sa ilalim ba? Ilalim ba? Ubusin mo. Ay! Panalo po Gol, kayo. gol, Panalo. gol. May prizes po tayo. Pero sa bahay nyo na po ito bubuksan. Bahay na. Opo, sa bahay nyo na po ito bubuksan. Hindi, gusto ko ipagyabang sa kanila eh. Bakit kanina walang prize sa amin, ha? Sa bahay na lang. Mas Mamaya meron importante po. yung Kanina bragging isang darts. rights. Oo. May chance pa tayo. Ito May pa. chance pa ba? Soldier. Toy soldier. Opo. Sige. Shoot a soldier. O, sige, paano po ba yan? Okay, Justin, So- mauna ka. Sintado Okay. ka ba? Ganun din po. Sushoot nyo lang din po yung kung may tutumba. Okay. Sige, game. Kasi kakasa po dito sa Oh, mauna naman sila. Mauna naman. Justin naman. Go, Justin. Center muna ako, ganyan. Ayan. Para mag-channel. Sunod ka pa. Tapos saan ba yung sides niya? Galing, ha? Okay, Good, ano very sige, next? good. Next. Ito po yun? Kinakasa ba? Kinakasa. Diba? Naka-leather jacket kasi. Oo nga. Naka-leather jacket Oo nga, kasi. no? Pang-cardo dating mo ngayon, ah. Okay. Challenge. Oh, dalawa. Oh, go, Nikki. Kayang-kaya ni Wait Nikki. lang. Kala nyo? Alam mo, Okay, maganda okay, dito sa okay. mga games. So, hindi tatayo yung mga binagsak ni Justin? Yes. Naka-high heel pa yan. Kala mo ha? Wow. Tama. Deadly assassin. Super team dapat, ha? Super Magaling bumaril si ma'am. Okay. Ay, tayo dyan. Ito na. Subukan natin. Ito na yung deciding, Deciding ito game. po yung soccer dart po. Parang dart game din. Pataasan din po ng score. So, Pataas, sisipahin okay. niyo po siya. So, bullseye na naman dapat. Opo, sisipahin Dapat niyo. tata dyan may masyado galit eh. malapit, Oy. Bigyan naman natin konting challenge, Jess. Layo natin lalayo. ng konti. Wow, Content. wow. Teka lang, naka-heels ako. Kaya mo yan. Sa 3-point line, pare, sa 3-point line. Ito na. Hop! Ay, sabay. Ano? Oh, isa pa. Uy, may naglalaro na mag-isa yung Nakakatuwa. Okay. Dumikit naman, dumikit naman. Ano yan, Tre? Oh, ito, naka-heels to. Naka-heels. Ida, So, tagalin naka-heels. mo na. Naawa sa heels. Pwede naman. Oo, pwede na. Mami Chiki. Yan, talaga hindi pa magaling. Binaon ko yung Ay, ito. aking Ito naka-slides Ang naman layo to. nga ni Mami Chiki. oh. Atleta to. Aba. Atleta to. Hop! Sila yung monitor. Ibang level. Isa pa. Ay! 7. Justin! Come on, Justin! Ah, sorry, Paglaban ano ba? natin. Ano yung sa'yo, Jess? Hop! Hindi ko na maalala kung ano yung score ko. 7 Kailangan- ata. I-add natin eh. Oh! Ang saya! Ang saya! Saya! So, teka, ang importanteng sa budget kasi ng mga mami. Kung magkano ba yung mga ating mga inflatables at yung ating mga wooden cards. Ito po mga 2.5 po siya per booth. inflatable. Per Yes, booth. ito mga 2.5 din po. Tapos paano po kayo marireach? Paano kayo makakontak? Sa social media, may Facebook page po kami, Jacob's Inflatables and Party Services po. Ayun. Tapos, meron pa bang iba bukod sa mga Opo, dinala meron nyo? din po kaming mga inflatable bouncy castles, may mga ano rin po, may saya. magician. Para kasi po ang client gusto, parang one-stop, wala na po sila ibang mga kausap na So ano mas po yung madali. mga yung mga benefits sa mga bata kapag maglalaro sila sa mga booths na ito? Ay, iba po kasi yung sobrang saya po nila eh. Okay. Yung parang
Tsaka po mas nagiging active Yes, sila. yes. Nagiging competitive pa po. Yung Tanong, nila. makakapag-book pa ba kami o baka fully book na kayo? Kasi madaming events Halloween, tas medyo Pasko. fully book po nito kasi may Halloween po. Oo. Tapos Oo yung nga, oo Christmas na darating po. Pero meron ba? Kaya pa yan, Kaya mag-inquire po, lang. opo. Mag-message lang po kayo sa page po namin, Jacob's Inflatables and Party Services po. Tapos yung pagka-rental nila, ano yung buong araw na yan? Rental for 4 hours po. 4 hours. 4 hours. Tama-tama lang sa party. Opo. Tsaka dadali nyo na doon, kayo na rin magtatanggal, Yes po. di ba? May kasamang Kasi pag in-extend natin, baka di na umuwi yung mga bata. Papakainin mo ng 2 beses. Ang Okay. galing! Ang galing! Teka lang, may tanong, paano raw kapag may nasira yung mga bata? Alam mo Lalo naman, na po minsan yung di mga maiwasan. inflatable, oo. di ba? Madaling mabutas. Meron po kaming contract na sinesend po sa client. Yun, kagaya po niyan. Pero sa ngayon naman po, wala naman po. Hindi naman nangyayari. Hindi naman po nangyayari. At saka yun naaalala din ng mga mami, ito ba is safe para Yes sa mga po. bata? Tapos meron po kami nag-a-assist ng mga tao para safe din po yung mga bata. Okay. Maraming salamat, Mark Carlos, yung Jacob's Inflatables and Party Services. Okay mga kapatid, game face on dahil panibagong araw, panibagong pagkakataon para i-enjoy lang ang buhay. Tara na at pagpatuloy ngayong Webes ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Tama yan, partner Jess. Punuin ang sarili ng inspirasyon at motivation para mapagtagumpayan ang mga gawain ngayong araw. Focus lang tayo mga kapatid. Kayang-kaya niyo yan. Ako naman po si Nikki De Guzman. Pero syempre magbaon na rin ng extra energy sa mga inaantok pa dyan. Ayan, galaw-galaw. Mag-boost na kayo katulad ito, di ba? Mag-almusal, magkape, at saluhan nyo kami ang inyong paboritang morning buddies. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na updates sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, medyo pinagpawisan na tayo ngayong umaga. Medyo active tayo. Parang kailangan natin ng pambawing pagkain. Justin? Dito tayo super Naka-jacket excited. kasi ako, nakakapawis. Yan. Para sa mga mami natin dyan, ito, may bago kaming ulam idea para sa inyo. Ito, healthy na, masarap pa syempre. Ang stir-fried tofu veggie si Doc Dex Makalintal, ipapatikim niya sa atin sa Sandok ni Doc. At usapang online etiquette naman. Yan, pinakialaman ng nakilala mo ang iyong social media. Naku, paano ba? Bawal ba? Bawal yan eh. Bawal talaga. Ang mga reklamo. Kaugnay dito, ididetalye ni Atty. Buko sa Legal ba to? At isa pang bawal na bawal ang pambubuli. Nako, makinig mga mami at daddy. Baka nabibiktima na ng pambubuli ang inyong mga anak. O kaya baka nambubuli na ang inyong mga anak. Tama. Yun, pwede rin yun. Ano-ano nga ba ang indikasyon nito at paano ba tayo dapat tumugon? Yan naman ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. At para mas pasahin pa ang ating Thursday morning, ito ang isa sa mga gaganap sa much-awaited period film na Gomburza, Padre Jose Burgos himself, Cedric Juan. Makakwentuhan natin mamaya. Live na live po yan. Kailangan behave tayo, ha? Okay, tayo dito. Sa mga umaaksyong balita naman, sa frontline sa umaga, dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinagtanggol ang confidential funds ng kanyang anak na si VP Sara. Pondo sana'y ilalaan para sa mandatory ROTC. Balita naman sa probinsya, Ginang sa Malasiki, Pangasinan, patay ng barilin ng kapitbahay dahil umano sa chismis. At eto naman sa showbiz, congratulate natin News 5 at one-page anchor Cheryl Cosim, kinilala bilang outstanding broadcaster ng Public Attorney's Office. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang favorite buddies nyo every morning ang Good Morning Kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. 70 Pilipino sa Gaza gusto nang umuwi sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding bakbakan sa Gaza.
Confidential funds na hinihingi ni VP Sara Duterte gagamitin daw sana para ibalik ang ROTC at labanan ng mga komunista ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawang low pressure area magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Lalaki arestado matapos tangayin ang 100 milyong piso sa isang investment scam. Ginang sa Pangasinan, patay matapos barilin dahil sa chismis. TNT Tropang Giga natalo sa Chiba Jets sa unang laro nila sa East Asia Super League. Ultimate sagupaan sa Iron Heart, inaabangan sa huling 2 gabi ng serye. Para ibalik ang mandatory ROTC at paglaban sa komunismo ang paggagamitan sana ng hininging confidential funds ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ayon naman sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, laban kay House Speaker Martin Romualdez, nasa front line. Ang balitang yan si Elaine Fulgencio. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang dumepensa sa kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, kaugnay sa issue ng confidential funds. Sa panayam ng SMNI News sa dating Pangulo, kinausap daw niya si Inday Sara kung saan niya gagamitin ng kontrobersyal na pondo. Binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I'll just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Gagamitin daw ang Confi funds ni VP Sara para sa PMT o Preparatory Military Training at pagbabalik ng mandatory ROTC o Reserve Officers Training Corps. Pwede raw mag-field trip sa kampo ng militar ang mga bata at pahawakin sila ng tangking panggera. Pinayuhan din ng dating Pangulong kanyang anak na diretsuhin na ang mga kumukontrang mambabata sa Kongreso, partikular na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Kongres. Wala pang bagong tugon dyan si Castro, pero ang kaalyado niyang si Kabataan Party List Representative Raul Manuel pumuelta. Ang killer mindset ng dating Pangulo na hanggang ngayon kahit ang mga incumbent na members ng Kongreso na ginagawa lamang namin ang aming trabaho, pagbabantaan pang aming buhay. Hindi rin sang-ayon si Manuel sa paggamit ng pondo para buhayin ang mandatory ROTC. Ang dami talagang mali sa ganong justification para sa confidential funds. Hindi naman para sa ganon ang gamit ng confidential funds. Maging si House Speaker Martin Romualdez, binira ni dating Pangulong Duterte. Dapat din daw i-audit ang Kamara lalo't bumubuelo raw si Romualdez para tumakbong Pangulo ng Pilipinas. Sagot naman ng House Secretary General, pasado sa Commission on Audit ang Kamara. Lagi raw silang bukas sa audit dahil walang confidential at intelligence funds ang House of Representatives. Git pa ng Kamara, kaisa ni dating Pangulong Duterte ang liderato ni Speaker Romualdez kaugnay sa pagiging transparent at auditable ng mga ginagastos ng gobyerno. Wala pang bagong tugon ang kampo ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tiniyak ng Philippine Statistics Authority na ligtas pa rin ang kanilang datos kasunod ng umano'y data leak sa kanilang system. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hindi pa nagtatagal ang ransomware attack sa PhilHealth, isa na namang ahensya ng gobyerno nakaranas sa umano'y data leak. Ang bagong biktima, ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ang ahensyang may hawak ng mga datos para sa PhilSys o Philippine Identification System o yung National ID. Ayon sa PSA, October 7 nang mag-post sa social media ang isa umanong aktor na may data leak umano sa isang system ng ahensya. Agad daw inactivate ng PSA ang kanilang data breach response team at nagsagawa ng investigasyon. Sa initial assessment, napagalamang limitado lamang sa Community-Based Monitoring System o CBMS ang mga nakuwang datos. Tiniyak ng PSA na hindi nadamay ang Philippine Identification System o PhilSys at ang Civil Registration System o CRS na ginagamit pa naman sa national IDs at iba pang importanteng dokumentong ini-issue ng PSA.
Kinumpirma ng National Privacy Commission o NPC na naghain ng PSA ng breach notification kahapon. Alam na rin daw ito ng Department of Information Communications Technology o DICT. Katunayan, nagbabala si DICT Secretary Ivan Uy na mukhang hindi lang PSA at PhilHealth ang inatake ng mga hacker. I'm not at liberty to say it yet, but there are additional agencies in government that have also been subject to a data breach. At malaki rin ito. Malaki rin ang pinsala dahil yung breach is significant. Ayon sa isang tech expert, hindi Medusa ransomware ang umataking hacker sa system ng PSA. Matatandaang ang Medusa ang umaako sa pangahak sa PhilHealth. Sa tingin namin yabang lang. Isang grupo siya ng mga bata claiming to be cybersecurity enthusiasts or cybersecurity professionals. Sa nangyaring hacking naman sa PhilHealth, inobliga na ng National Privacy Commission ng health insurer na magkaroon ng data protection officer para sa mas mabilis na aksyon. Sa ngayon, gumawa na rin ng PhilHealth ng mga email address na maaaring pagsumbungan ng mga miyembro. Handa rin daw sila makipagtulungan sa ginagawang investigasyon para matukoy ang pananagutan ng PhilHealth. Tiniyak din ng ahensya na meron na ulit silang antivirus software kontra hacking. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Iimbestigahan pa rin ng Department of Transportation ang umano'y korupsyon sa LTFRB. Yan ay kahit pa binawi ni Jeffrey Tumbado ang mga paratang laban sa dati niyang boss. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Nitong Lunes lang, nang ibulgar ng dating executive assistant ni LTFRB Chief Teofilo Guadis na si Jeffrey Tumbado ang umano'y korupsyon sa ahensya. Sabi pa niya, aabot daw hanggang Malacanang ang sangkot sa ruta for sale at iba pang katiwalian. Kasama niya sa press con ang grupong Manibela. Noong araw ding iyon, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chief Guadis na itinanggi ang mga paratang. Biglang binawi ni Tumbado ang kanyang mga naunang pahayag laban sa dati niyang boss. Sa inihain niyang affidavit of recantation, sinabi niyang hindi sadya at naligaw siya sa kanyang mga sinabi sa press con. Resulta raw ito ng bugso ng damdamin, hindi maayos sa pag-iisip at maling desisyon. May mga individual lang din daw na naka-impluwensya sa kanya. Gayunpaman, aminado si Tumbado na may mga isyu sa loob ng ahensya na dapat pa ring imbestigahan. Ang recantation niya raw ay public apology na rin para kina LTFRB Chairman Guadis pati na kay Transportation Secretary Jaime Bautista at sa Office of the President. Ikinatuwa naman ni Secretary Bautista ang pagbawi ng salaysay ng dating tauhan sa LTFRB. Mabuti naman nagsasabi niya ng totoo, no? Kasi ako personally wala akong kinalaman doon sa mga sinasabi, no? Sa kabila ng pagbawi ni Tumbado, nilinaw ng DOTR na tuloy pa rin ang hiling nito sa NBI na imbestigahan ng mga aligasyon ng katiwalian sa loob ng LTFRB. Pinag-aaralan din ni Bautista ang pagsasampa ng libel laban kay Manibela Chairman Mar Valbuena dahil sa pagdawit sa kanya sa aligasyon. Depensa naman ni Valbuena, hindi naman siya ang nagsiwalat ng umano'y korupsyon. Wala rin daw siyang magagawa sa pagbaligtad ni Tumbado. Kung bawi niya, prerogative na yun. Hindi ko siya pwedeng... Unang-una siya ang lumapit sa akin may mga screenshot na pinadala siya sa akin. At hindi naman sa akin babalik yun, ma'am. Sa kabila ng pagbawi ni Tumbado, kumbinsido pa rin ang Manibela na may korupsyon sa LTFRB. Dumulog din si Valbuena sa PNP para ireklamo ng threat at harassment si Secretary Bautista. Chinat daw kasi siya ng kalihim para sabihin kakasuhan siya ito. Pakiramdam ko, gusto nilang i-clip yung mouth ko para tumigil na kami rito. Imbis po na mag-imbestiga tayo, pag-atake po sa aming mga transport leader ang ginagawa natin. Handa raw si Valbuena na harapin ang kaso. Tuloy pa rin daw ang tigil pasada sa Lunes kahit bumrigtad si Tumbado. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng Pag-asa. Nabuo raw ang kaninang madaling araw ang isang LPA na namataan 135 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Mababa raw ang tsansa na maging bagyo ang LPA na ito. Gayon din sa isa pang LPA na huling namataan 860 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Maaari raw itong mahila palayo ng bansa at masama sa trough ng Super Typhoon Bolaven na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
Ayon sa Pag-asa, mababa raw ang tsansang pumasok ang bagyo sa PAR. Asahan naman daw ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Quezon, Mimaropa at Bicol Region dahil sa LPA sa kanluran ng Palawan. Gayon din daw sa Northern at Eastern Samar. Magkakaroon din daw ng pulu-pulong pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon, lalo sa hapon at sa gabi. Posible naman daw ang isolated rains at thunderstorms sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Arestado ang lalaking tumangay ng higit 100 milyong piso sa isa umanong investment scam sa Quezon City. Paliwanag naman ng suspect, hindi niya tinangay ang pera at hinihintay lang kumita ang kanilang investment. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hindi na pumalag pa ang lalaking ito nang silbihan ng 2 warrant of arrest sa barangay Duyan-Duyan sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Christian Cunanan. Ang mga warrant ay para sa kinakaharap niyang kasong estafa at paglabag sa batas pambansa bilang 22 o pag-i-issue ng mga talbog na tseke. Kaugnay yan sa umano'y investment scam. Inaresto siya matapos lumutang ang 7 complainant sa QCPD Station 8. Ang isa sa mga complainant, hinikayat daw ni Cunanan na mag-invest ng 4.6 million pesos sa stock market at cryptocurrency. Binigyan naman sila ng tseke nang tumubo na umano ang kanilang puhunan. Pero talbog ang mga tseke. Yun din yung masakit sama-sama yung pera namin ng pamilya ko Nanay ko, kapatid ko, pang tuition ng mga anak ko, hindi na namin nabayaran. Ang isa namang biktima, nahikayat ni Cunanan na mamuhunan ng 30 million pesos para sa itatayo umanong beach property sa Batangas, Nueva Ecija at Aurora. Pero hindi rin bumalik ang ipinangako sa kanila na hanggang 40% na interes. We are free divers po and we are a group of free diving community. Lahat kami nagkaroon po ng interest na mag-invest po through the beach property. Ibigay kami sa kanya ng pera as our share po dun sa nasabing property. And then aside po doon, nagbigay din po kami ng pera para dun sa sinasabing call financial po na ginagawa din po niya. Suma total, mahigit 100 milyong piso ang natangay sa mga nagrereklamo. Nahihikayat po yung taong to ng mag-invest ng katulad sa mga travel agency. Nahihikayat nila kasi malaki nga yung interest, katulad ng 18 to 25% yung interest sa isang buwan. Depensa ng suspect, ininvest niya sa stock trading at cryptocurrency ang pera at hinihintay lang niya na mabawi ang ito. Alam din daw niya na may mga kaso laban sa kanya pero hindi raw siya nagtatago. Pagka na gumanda yung market, makakabawi naman. Pag gumanda po yung takbo ulit ng ekonomiya, saka yung market sa trading. Humingi rin siya ng tawad at ibabalik niya umano yung puhunan. Humihingi po ako ng tawad, ng paumanhin. Pinipilit ko naman yung makakaya ko talaga na maibalik yung puhunan. Nasa kustodiya na ng QCPD Station 8 ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Lumabas sa autopsy na walang kinalaman ang pananampal sa pagkamatay ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib. Sa kabila nito, hindi pa rin lusot ang nanakit na guro. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Mabigat ang loob ng lumabas ng tanggapan ng PNP Crime Lab sa Rizal Provincial Police Office si Elena Mingoy, ang ina ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib na unang napaulat na namatay sa sampal ng kanyang guro. Lumabas sa autopsy report ng PNP na hindi sa sampal namatay ang kanyang anak. Intracerebral hemorrhage at edema o pamamaga at pagdurugo ng utak umano ang ikinamatay ni Francis. Lumalabas po doon sa ating pong autopsy report na hindi po connected yung pagkamatay ni Francis doon sa pananampal ng guro. Hindi natin talaga siya predictable. Ito ay nasa loob sa gitna ng utak na nangyaganit. At yun nga ang lumalabas doon sa resulta ng kanyang autopsy. September 21 nang sampalin si Francis ng kanyang guro sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo. Nakomatose siya ng ilang linggo at namatay noong October 2. Mahirap daw tanggapin ang tunay na ikinamatay ng anak kaya tumanggi na magbigay ng pahayag si Nanay Elena. Ayon sa Antipolo PNP, pinayuhan nila ang pamilya na kumuha ng ikalawang opinyon sa ibang eksperto kung hindi nila matanggap ang resulta ng crime lab. Binibigyan din namin sila ng karapatan para ipatingin din sa iba pang expert yung expert opinion, ipabasa yung resulta na ito
kung sakali mang may agam-agam po sila upang mas maliwanagan pa po sila. Tutulungan pa rin daw ng Antipolo Police na bigyan ng seguridad ang pamilya ni Francis na natatakot ngayon sa magiging reaksyon ng publiko sa resulta ng autopsy. Itutuloy rin daw ng Antipolo Police ang pagsampa ng kasong child abuse laban sa guro na pinatawan ng 90-day preventive suspension. Pero isasantabi na ang kasong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nang dahil umano sa chismis, binarel at napatay ang isang ginang sa Malasiki, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Marilu Bukiren. Base sa investigasyon, nakaalitan ng biktima ang kapitbahay na sospek. Pinagkakalat daw kasi ng biktima na sangkot sa iligal na droga ang salarin. Kaya ang pagtatalo nauwi sa pamamaril. Pinaghanap na ng mga pulis ang tumakas na sospek. Sa Davao City, patay ang isang senior citizen matapos mabangga ng jeep. Sa lakas ng impact, pumailalim pa ang biktima sa jeep. Sa investigasyon, lumalabas na biglang lumipat ng lane ng biktima na sakay ng e-bike. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakaiwas ang driver ng jeep. 3 iba pa ang sugatan matapos madamay ang isang motor at tricycle sa disgrasya. Nagdesisyon naman na raw ang pamilya ng biktima na wag nang magsampa ng kaso matapos makipag-areglo sa operator ng jeep. Talo ang TNT tropang Giga sa Chiba Jets sa unang laro ng East Asia Super League Season 2 sa Japan. Pumukol ng mainit na third quarter run ng Jets para makabuo ng bentahe na napanatili nila hanggang sa dulo ng laro. Final score 93-75. 7 players ng tropang Giga ang hindi naglaro dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang dyan ang stars na sina Poy Eram, R.R. Pogoy, Mikey Williams at Calvin Oftana. Muling maghaharap ang dalawang koponan sa November 1 dito sa Pilipinas. Exciting daw para kay Olympic boxer Yumir Marshall kung makakasama ang boss niyang si People's Champ Manny Pacquiao sa Paris Olympics. Giit ni Marshall, malaking moral boost sa boxing team ng bansa kung papayagang lumaban si Pacman. Giit niya isang karangalan na makasama ang isang legend ng naturang sport sa kanilang roster. Lumalaban bilang professional si Marshall sa ilalim ng MP Promotions ni Pacquiao. Nagpadala na ng apela ang Philippine Olympic Committee para mapasama si Pacquiao sa Olympics. Huling 2 gabi na pero marami pang dapat abangan sa hit teleserye na The Iron Heart. Ang bidang si Apollo na ginagampanan ni Richard Gutierrez, ipinadukot ni Eros na siya namang ginagampanan ni Jake Cuenca. Ipinasok sa truck si Apollo at pagkagising niya ay nasa Japan na siya. Itinali ng Japanese goons ang kamay ng bida pero nakawala siya sa pagkakatali. Nakipaghabulan pa si Apollo sa mga Japanese na tauhan ni Eros. At sa Japan mangyayari ang ultimate bakbakan sa pagitan ni na Apollo at Eros. Napapanood ang The Iron Heart gabi-gabi dito sa TV5. Kinilala bilang outstanding broadcaster ang ating Frontline Pilipinas at 1PH anchor na si Cheryl Cosim. Iginawad ang parangal sa 5th National Convention of the Rank and File Employees ng PAO sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay. Ayon sa PAO, ang award ay bilang pagkilala sa galing at husay ng ating kapatid anchor sa larangan ng pagbabalita. Taus-puso namang nagpapasalamat si Cheryl sa parangal na ibinigay sa kanya ng PAO. Ang mga ganito pong parangal ay napakahalaga po sa amin na nabibigyang pagkilala ang amin pong ginagawa sa aming trabaho. I hope na makita po at mas makilala at mas mabuksan ang mga mata ng ating mga nasa pamahalaan ng ating kongreso na kayo po ang nagiging tulay ng mga kababayan natin na nangangailangan para makamit ang kanilang hustisya. Congratulations Yes, kay congratulations, Actually, ma'am. hindi lang siya, pati yung isa pa nating kapatid si Ted Filon. Kinilala rin ng PAO. So, Si congrats Sir sa Ted din inyo pala. dalawa. Congrats Okay. po, very much deserved. Okay, maiba tayo, Nikki. Ikaw ba, mahilig ka ba mag-dive o mag-swimming? Naku, hindi ko marunong lumangoy. Ayun lang. Pagdadive ayun mo lang. pa ako. Pero baka kailangan mo nang pumunta dito sa susunod nating ikukwento sa kanila. Kasi ngayon, isinusulong ang Puerto Galera na kilalaning diving capital ng Pilipinas.
sa kanila kasi daw matatagpuan yung Verde Island Passage na binabalik-balikan kahit pa ng mga dayuhang turista. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Bukod sa mga beach, binabalik-balikan din ng mga turista ang makapigil hiningang ganda ng diving site sa Puerto Galera. Idiniklara na kagabi ng kanilang sangguniang bayan na diving capital na ng Pilipinas ang Puerto Galera. Sunod naman itong ipagmamalaki ng kanilang Municipal Environment and Natural Resources Office sa ika-17 Congress of the Most Beautiful Bays of the World sa South Korea. Yan daw ay para mas marami pang turista ang mainganyong pumasyal dito. Napakalaki po kasi ang reach po niya ay pandaigdigan. So, lahat ng mga dive enthusiasts ng buong mundo, malalaman nila na ang Puerto Galera with being the center of the marine shorefish biodiversity ay itinatalaga na diving capital ng bansang Pilipinas. Divers Wonderland nga na maituturing ang Puerto Galera na Center of the Marine Shorefish Biodiversity. Bukod sa parte ito ng Coral Triangle, dito din matatagpuan ang marine corridor na Verde Island Passage. Pinakamalapit sa Puerto Galera ang Verde Island Passage. Sa haba nitong 100 kilometers, ito ang tahanan ng 54 marine protected areas, 1,700 fish species at 300 coral species. Kaya naman, lahat ng napapadive talaga dito, napapawaw. Susubukan ko na rin. Nandito na tayo di ba? Let's go! Maging ang mga dayuhan gaya ni Kobe, binabalik-balikan ang diving site sa Puerto Galera na hindi daw niya pinagsasawaan. The range of dive sites, something like 35 different dive sites. They've wreck diving, deep diving, tech diving, brewing conditions. Kung mismong ang Tourism Secretary naman kaya ang tatanungin. I can personally attest to how amazing a diving destination Puerto Galera is because nakadive na po ako doon. At napakaganda po ng natural marine resources ng Puerto Galera. Pinapangalagaan naman daw ng Puerto Galera LGU ang kanilang itinuturing na yaman sa pamamagitan ng buwanang underwater cleanup drive. Talagang i-encourage yung ating mga business sector, yung stakeholders, especially the dive shop owners, to come up with a regular underwater cleanup. Kaya konting-konti na lang talaga yung basura Talagang ano na lang, very minimal. And it will help us really to protect the marine environment. Paunti na nga raw ng paunti ang nakukuhang basura kada buwan. Indikasyon daw ito na mas tumatatak na sa isipan ng mga mamamayan ang kahalagahan ng malinis na karagatan. Napaka-importante para po mas marami kaming ma-attract, mas makilala yung puerto na hindi lang sa pinakamagandang dive destination, pero isa din sa pinakamalinis na lugar sa buong Pilipinas. Nakakatuwa na kaunti na lang yung nakuha namin. So magandang po ito, simbolo na natututo na yung ating komunidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Laila, Kala nyo si Gretchen na bumalik action, Si Laila. Dive. Pero nakakaganang makita yung nangyayari ngayon sa Puerto Galera, especially after nung oil spill. Yeah. Diba? Na nire-revive nila What a yung comeback. kanilang- Oo. Ang Puerto Galera is known all over the world as one of the best spots for diving. Verde Island Passage ata, no? Biodiversity natin. Baka malapit lang yan. Batangas ka lang. Tapos Bangka, then Puerto Galera. Ilang oras lang nandun ka na. For Labor Day. Parang gusto ni Nikki Ayan na. Yun lang, hindi pa rin ako lalangoy. It's time to learn, Nikki. It's time to learn. Magsa-sightsee lang daw Abangan naman mamaya, multi-talented stage and film actor Cedric Juan ng much-anticipated period movie na Gomburza. Makakabanding natin live. At sa Payong Kapatid, ano nga ba ang dapat gawin ng mga magulang kapag nabubuli o nangbubuli ang kanilang anak? At sa sandok ni Doc, healthy recipe na stir-fried tofu with veggies. Ituturo sa atin yan ni Doc Dex Makalintal. Yan ang inaabangan ni Nikki. Huwag kayong maalis. Magbabalik pa ang inyong Pay Morning Buddy sa Good Morning, Kapatid!
Oh, good morning sa mga nagbabalik alindog program dyan, ha? Para maganda at healthy looking ang katawan sa holidays. Pampabawi, no? Magpapapayat muna tayo, no? Meron kaming baong na recipe na healthy pa at pasok pa sa budget. Ituturo sa atin yan ng ating resident nutritionist dietitian na si Doc Dex Makalintag. Good morning, Doc. Good morning, mga kapatid. Oh, Ayan. Doc. Ano yung pakulo mo? Pakulo tayo. Nagpapakulo tayo ng mantika ngayon. Hindi, gagawa tayo ngayon ng healthy na stir-fried tofu with vegetables. No, so para meron tayong, syempre meron tayong gains natin. Gains! May Tsaka gains, syempre kinakailangan din natin ng ating mga healthy vitamins and minerals that we can get from our vegetables here. So dito meron tayong mga ingredients dito. So meron tayong tofu muna. No, syempre yung tofu natin, pinray lang yan. Okay. Pinray lang yan, kinoat lang ng konting flour at saka syempre naglagay tayo ng konting spices para kay Gretch na may ginagawa yata ngayon. And then nandiyan yung ating sibuyas bawang for our aromatics, and then meron tayong sitaw, carrots and our bell pepper. So ano pa hinihintay natin? Excited Luto na tayo. na. Oo, So tara na. nagpapainit lang tayo ng mantika dito. Gawin lang natin. Go. Ano yun? Tsaka ano? Hindi, tsaka stir-fried lang to. Yeah, hindi stir-fried lang deep-fried, to. di ba? Not deep-fried. Para healthy pa rin. No? Yan. Kapag deep-fried ba, sisip-sipin ba ng tokwa yung Mas buong marami. At saka kasi kahit naman anong i-deep fry mo, syempre nandoon pa rin yung oil na hindi natin gusto na parating mayroon. Para mas healthy, stir-fry na lang. Stir-fried. And then you choose your better for you oils pa din. So hindi pwede yung parating kang medyo saturated fats kasi pwede tumaas yung cholesterol mo. So gusto natin medyo of your monounsaturated fats and polyunsaturated fats. So you can get those from olive oil, from your bawang, sibuyas bawang lang tayo dyan. No? And then, yun nga, going back to our oils, mas maganda talaga yung mga monounsaturated fats and polyunsaturated fats. You can get those from your yung mga olive oil ninyo, yung mga canola oil ninyo, sa mga avocado oils. Yeah. Pati canola oil, okay. Yeah, okay din yung canola oil. Kasi meron din, lalo yung mga canola oil na merong phytosterol. Kasi nakakatulong sila for your blockade ng cholesterol. Paano ko malalaman pag may phytosterol. 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 Paano ko malalaman pag may phytosterol? Makikita mo yan sa label. So you always read the label and you always check the label. Lagi natin sinasabi. Ibig sabihin yung ibang canola oil, walang ganyan. Yung iba, wala. Okay. So check mo yung label. Yes, Phytosterol. Yan, phytosterol. So yan. So gigisa lang tayo dito ng sibuyas bawang. Okay. And then nalagay natin ang ating sitaw. So yan. Tsaka may bawang din yan, ano? Yes, Doc, may no? bawang din Di ba yan. may parang antioxidant effect. Kasi sinasabi din nila na kapag sabihin natin may sakit ka at wala kang pambili ng antibiotics, kumain ka na ng bawang. Diba? Pwedeng tumulong, pero kapag talaga mataas pa rin yung infection natin, kailangan pa rin talaga natin antibiotics. Okay. So ito, sitaw lang to. Gigisa-gisa lang natin. Isang magandang gawin sa sitaw, no? So stir-fry lang kayo para hindi masyadong soggy din yung inyong gulay. And then palabasin lang natin yung color nitong ating sitaw. And then we're almost good to go with your sitaw. Green na green. Green na green, di ba? Mukhang healthy na healthy. Yes, healthy na healthy. Tapos syempre, hindi naman pwedeng green lang. Lagyan natin ng konting orange. Itong konting orange na to kasi meron dito mga makukuha kang beta-carotene and vitamin A and retinol, mga ganyan. So, okay yan sa eyesight natin. For eyesight. And of course, for your heart. Heart, talaga? Yes, so, nakakatulong din yan for your heart. Ganyan lang mga kapatid, sobrang simple lang, di ba? Yan. And then later on... anything for my heart, Doc. Anything for your heart? Kailangan mo ba? Kamusta na ba yung ano? Kamusta yung ano? Yung mga recipes yung mga recipes sa bahay. Okay naman. So yan, habang naluluto ang ating carrots, at ang ating sitaw, lalagyan naman natin ang ating bell pepper. Again, for antioxidants, no? So, nalagyan yan. Tapos, gulay na gulay talaga. Gulay na gulay. No, kasi nga, stir-fried yan with vegetables. So, habang naluluto sila dyan, luto lang yan, ganyan. Yung bango na. Diba? Bango na. No, and then, habang naluluto yan, pwede na nating ilagay ang ating tofu. Okay. Pwede nating ilagay ang tofu. Yan, tokwa. Yan, para maluto-luto din ulit, no? After nating i-fry. Okay. So, to keep it hot. So, gano'ng matagal yung prep time mo sa tofu na yan? Sa tofu na to, siguro mga 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Kasama na dyan yung pagpiprito.
Okay. So yan, and then lalagyan natin ang ating kombinasyon ng, so you have your simple oyster sauce. Kung walang oyster sauce, pwede na naman na soy sauce lang. Then lagyan lang ng konting sugar. Yan ang favorite ni Doc Dex Favorite talaga, natin yung yan. oyster oo. sauce. And then ang konting soy sauce. Ito, light soy sauce itong ginamit natin dito. Okay, mga ilang tablespoon yan? Mga ano lang yan, mga 2 to 3 tablespoons lang yan. Okay. And then, sasangkot siya lang natin yan. Bango. And we're almost done. And Pwede take it off na the fire. kumain. Pwede na tayo kumain. No? At saka para sa mga kapitbahay natin, meron din tayo nila. May inuubo yata doon. Hindi, solo na lang natin, Doc. Oo, may inuubo yata doon eh. Hindi, alam mo, sige na nga, si Nikki, alam ko, gusto ni Nikki. Gusto mo ni Nikki to? Oo, sabi niya, gutom na raw siya. Nikki, ito pala si Nikki. Pa-welcome po kay Pa-welcome kay Nikki, pa-welcome kay Nikki. Pa-welcome kay Nikki, pa-welcome kay Nikki. Ayan o. Ang dami niyan, enough sa atin yan. Huwag ka Enough na Justin. enough. Bagong luto yan, Nikki, ha? Bagong luto. Anong gusto ba? Mainit o yung medyo may kalamigan na? Dito tayo sa bagong luto. Bagong luto. Kasi, Okay. Sabi ni Nikki, Fresh na kanina fresh. uy, oyster sauce. Ano sabi mo, Nikki? Yan ang MVP. Yan ang Yan ang MVP. Pag may oyster sauce, hindi na Panalo pinag-uusapan yan. Panalo agad yan. Magkakasundo kayo ni Doc Talaga ba? Dex. Luluto ka rin ba, Ito pala Nikki? Ayan Ako yung nagmamalengke sa Ayun akin. naman. Ako taga-direct. Ganun. Ah, Pero hindi ako humahawak ng kala. So, ito, kung mapapansin mo, mura lang siya. Kasi sitaw, tokwa. Ay, oo, yung magkano lang ingredients ba? niya. Alam mo, Very sabihin ko sa'yo, affordable. Doc, ha? Nagulat ako na ang dory, yung dory na fish, kasya sa budget eh. Hindi masyadong kamahalan. kamahalan, Kasi nung oo. tinitignan ko yung luto mo, sabi ko, uy, Thank toko, you. pwede rin fish sticks. Di ba? Pwede rin fish sticks. Tapos Pwedeng kung haluan ng dory, fish. di ba, Yes. sa palengke, alam mo yun, Nikki, hindi naman masyadong kamahalan ng dory, di ba? Kasya sa budget. Pwedeng yun ang option, ano? Pwede rin yun po yung option. So wala kang papalitan. Kung ilagay mo isda, ganun pa rin Isda ang pa rin. ganun pa rin ang procedure. Uy. So you have your Oh, healthy dalawa. proteins, you have your vitamins and minerals. Ano pala ang tikman nutritional natin. value nito, Doc? Oh, yan. Mga kapatid natin. Sa nutritional value, so dyan papasok. Yung mga kinakain nyo, no? So mga kinakain nyo, around mga ano lang yan, mga 100 to 120 calories lang yan. Wow! Para sa mga nagdadaya. Sa mga nagdadaya, kaya sabi nga natin sa mga nagbabalik kalindog program, pwede po ito para sa iyo. Sa pantanong, bakit mas advisable yung gulay na half-cook lang, yung hindi Yan, lutong-luto? para hindi masyadong nawawala din yung mga vitamins and minerals. Para daw crunchy. Saka para crunchy, no? Para mas masarap din sa texture natin. Yung, Doc, yan, sir. dapat bang matakot? Kasi di ba minsan ang notion natin kapag mga ganitong sitaw, yung ma-beans, uric acid. Uric acid, Oo. okay, hindi. No, misconception yon. Kasi yung mga beans natin, actually they're healthy. Sinasabi lang na nakaka-gout daw. Pero hindi totoo yun. Ang totoo na nakaka-gout, yung mga laman loob. Kapag kasi sinasamahan mo. Kasi usually, itong mga ganito, itong mga sitaw na to, ang sinasama nila dito, yung mga meat natin. Ay yung mga meat na yun, nagpo-promote sila ng inflammation. Na yun yung nagdudulot ng pag-atake ng mga gout natin. Not really the sitaw, not really the beans. No? Not even the munggo. Not even the munggo. Meron mga magsasabi na mayroong mga anti-nutrients daw ito. Pero sa katotohanan ng bagay, itong mga to ay sa katotohanan ng bagay ito yung mga misconception kasi yung mga anti-nutrients na sinasabi, ito ay mawawala or masusunog kapag niluto. Eh, wala naman yata kumakain ng beans na hindi niluto. Doc, unang-una, shoutout tayo kay Sir Joey De Leon. Boss Hi, Sir Joey. Joey. Mukhang, gusto niya ulit ng luto mo, Doc. Iinit muna natin. Oo. Iinit muna At natin. saka ito, bago sama natin natin ito. kay Sir Joey. Sir Joey, ako mismo magdadala sa Oh! Ayan, kay Doc Dex. For the content. Sir Joey, pwede bawasan muna namin ng kaunti pa. Next time daw yung mas malaking bandehado. Sige. Dahil dami nila doon eh. Di ba? Okay, maraming salamat. Doc Dex Magalintal. Thank you. Ito na naman. Ayan ka na naman. Nabutan ka na naman. Pag-display na naman ako ng naabutan. Mamaya, mga kapatid, ang galing at talento ng isa sa mga hinahangaang theater and film artist ngayon na si Cedric Juan ng Hindi Gomburza. ka namin sasaluhin. Makikipagkulitan na sa atin ngayong umaga. Ganun talaga dito. Ito naman sa Legal Bato, may babala sa Attorney Buko sa mga nangingialam ng social media account ng iba. Naku, hindi ako guilty na.
At sa Paing Kapatid naman, kinukutsa na sinasaktan pa. Ano nga bang dapat gawin ng mga magulang kapag binubuli ang kanilang anak sa school? Huwag po kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning buddies, ang Good Morning Kapatid! Sa mga kapatid nating nanonood, ang tamaan pwede pang magbago. Huwag kasi puro pangingialam ang alam. Respect din pag may time. Ang mga batas na nilalabag ng mga pakialamero at pakialamera sa social media ng iba, ilalatag ni Attorney Buko sa Legal Bato. Pre, paggamit naman ng PC oh. Sure, sige tol. Hala, nakikipag-transaction pala siya sa kalabang kumpanya ha. Pre, ginalaw mo ba yung messenger ko at nag-send ka kay boss ng picture para isumbong ako? Pre, pasensya. Attorney, pinakailaman ng katrabaho ko yung Facebook ko at sinumong pa ako sa boss ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Labag sa batas ang makialam sa personal account ng ibang tao. Ito ay unauthorized access at malicious disclosure na ipinagbabawal ng Data Privacy Act. Ang mga mapapatunayang lumalabag dito ay maaaring makasuhan ng pagkabilanggo ng 2 hanggang 5 taon at multa na 100,000 hanggang 5 milyong piso. Attorney, isa ako sa natanggal sa trabaho dahil pinakita sa boss ko yung usapan sa group chat na nagsasabi ng hindi maganda patungkol sa kanya. Legal ba na tanggalin kami sa trabaho dahil dito? Legal po yan. Maaaring gamitin na ebidensya laban sa iyo ang mga sinabi mo sa inyong private group chat. Ayon sa Korte Suprema sa kasong Vivares versus St. Therese College noong September 29, 2014, walang reasonable expectation of privacy sa social media dahil ang lahat ng ilalagay mo sa social media ay deemed public kahit private ang setting. Kaya ingat po sa mga pinopost o sineshare ninyo sa social media. Attorney, alam ko yung Facebook password ng boyfriend ko. Kaya nung niloko niya ako, pinost ko sa Facebook status niya ang mga ebidensya ng mga panloloko niya. Makakasuhan po ba ako? Makakasuhan ka dahil sa ginawa mong panghihiya sa iyong ex-boyfriend gamit ang social media. Ito ay cyber libel. Labag sa batas na manira ng puri o manghiya ng ibang tao kahit pa ito ay totoo. Ang paggamit ng social media ay nagpapataas sa parusa at nagiging cyber libel. Ito ay may parusang pagkakulong ng 2 hanggang 6 na taon. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Nakakatawa yung magkwentuhan dito, ha? So, kung binabalak niyong gawin, huwag na. Ako po, kukunin ko na yung pagkakataon para humingi ng tawad sa aming mga writer at ilang mga producer na ako po hindi ko alam Ginoke ang time niya. ginawa na pang-hack sa inyong mga Facebook status. Guilty as charged. Pero lambing yun. Coming from a process of love naman. daw. Saka, siguro naman, Jess, yung mga pinopost mo, hindi ka naman nananakit. Na, actually, nilalagay ko pa doon. Ako ang pinakamaganda sa news ko. Ayun Diba? Katotohanan naman pala. Gwapo ka sana pero iniiwan mo ang Facebook mong bukas. Yun. So, ganon. Paano pag alam nila yung password mo? Ayun lang, ibang usapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganun Saka yung password mas malala yung mga binanggit ni Attorney Buko, yung halimbawa pag-share ng mga nasa chat na pag-usapan, di ba? Yung mga ganyan bagay. Saka yung pag in-expose mo yung kabit. Pero Oh, dahil yan. Yung kabit in-expose talaga. mo nga siya, ikaw pa rin naman. Oo. Maraming iba na din talaga no? Kasi nasa age of social media tayo, so iba rin ang etiquette
pagdating sa online. Pati ang laws natin nadadagdagan to Nadadagdagan safeguard tayo. our privacy sa social media. So forgive ka na, Jess, di mo naman alam. Oo naman, ito namang mga to. Ngayon, alam mo na. Oo, mamaya may kape kayo dito. Yan, yun. Pambawi. Kaalaman lang naman ang hapon natin. At sa aming pagbabalik, ito pa, kaalaman din, pag-usapan natin ang epekto ng bullying sa paglaki ng mga bata dito sa Payong Kapatid. At sa ating loading sikat, Cedric Juan ng pelikulang Gomburza. Makakwentuhan natin live. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning mga kapatid. Sabi po nila pangalawang tahanan ng ating mga anak ang paaralan. Pero papaano kung doon mismo ay tila hindi sila tanggap? Pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. Masasakit na salita, pangangantsaw at pamimisikal. Ilan lang yan sa mga nararanasan ng mga biktima ng pambubuli. Napakasakit para sa mga magulang kapag nalalaman nilang pinagdaraanan ito ng kanilang mga anak. Katulad na lang ng kwento ni Gina. May sakit na alopecia ang kanyang kambal na anak. Pero bukod dyan, dagdag kalbaryo sa mga bata kung paano sila tratuhin sa eskwela. Nag-start po yon na ganong pangyayari sa school. At minsan, mayroon din dito. Ngayon, pag binubuli sila ng mga bata, nagsusumbong yung kambal sa akin na ganito, binubuli ako. Bata pa lang daw ay kaliwat kanang panunukso na ang naranasan ng kanyang dalawang anak. Nag-start po siya no grade 1 po kami. Grade 1 to grade 3, it's verbal bullying lang po. Like, nang-answer po sila na normal na bullying like calling names, like kalbo, panot, ganyan. Pero hindi nagtapos sa panunukso dahil higit pa riyan ang naranasan ng kambal. Nung nag-grade 4 na po kami, may naging classmate po kami doon na yung bully niya is umabot na po ng pisikalan. Like, nanununtok siya, nangungurot. Kapag inaayos ko yung bintana, hinahatak niya yung kamay ko. Dahil hindi na kinakaya, sinubukan ng kambal na magsumbong sa kanilang guro. Pero tila napasama pa raw ang kanilang sitwasyon. Ako lang po yung pinagtitripan nila sa classroom kasi po, una po, isa lang po yung nambubuli sa akin. Pero nung nung sinumbong ko na po yun sa parents ko po, lahat na po sila, pinagtripan na po ako. Tapos sabi daw po nila, sumbong nanay daw po ako, ganun. Sa kabila ng karanasan ng kanyang anak na kambal, hindi pumayag si Gina na basta na lang silang magpaapi. Sinimulan niya raw sa kanyang sarili ang pagiging matatag. Pag nalulungkot ako, hindi ako nagpakita sa mga anak ko na nalulungkot ako. Kasi, kapag nalulungkot ako, paano ko sila maingganyo na dapat malakas tayo? Kung sa akin, magpakita akong umiiyak ako. Never akong nagpakita sa mga anak ko na, pag sa mga ganyang case, never ako nagpakita sa mga anak ko na umiiyak. Ang pangunahing tinuturo raw niya sa kanyang mga anak ay ang tanggapin at mahalin ang kanilang sarili. Dapat gamitin natin ng stepping stone yan para lalo tayong tumapang sa buhay natin. Lalo tayong magsusumikap sa buhay. Kasi kapag gano'n na aawayin mo pa sila, hindi naman nakakabuti sa atin eh. Hindi natin hawak kung paano tatratuhin ng ibang tao ang ating mga mahal sa buhay. Pero ang nais lang naman ng mga nabubuli ay gumalaw sa komunidad kung saan hindi sila kukutsain anuman ang kanilang kalagayan at estado sa buhay. Pasalamat tayo kay Mommy Gina kasi shinare niya itong storya na ito na talagang kailangan natin pag-usapan. At para paliwigin pa nga ang usaping ito, kasama natin ngayon live si Dr. Maria Naval Rivas, General Pediatrician at Developmental Psychologist and member ng Philippine Pediatric Society Task Force on Mental Health
at Philippine Pediatric Society of Adolescent Health and Transition. Talagang tamang-tama ito, Dr. Nav, swak na swak sa iyong expertise Yes. ang pinag-uusapan natin. Good morning. Thank you for being here. Good morning. Himayin natin ito, no? Pag-usapan natin ang bullying in general. Una-una, paliwanag natin, ano nga ba talaga yung bullying? Kasi yung mga bata, pag pinapanood natin sila, alam mo naman, nagkakantsawan, kids will be kids, mahilig silang maglokohan. Kuminsan, di ba sasabihin, pikon ka naman, huwag mo akong lokohin. Paano natin nalalaman kung normal na socialize ng bata o bullying na? Usually, yung normal level nun is yung batang nagtutuksuhan, nagiinisan. They also engage yung nagkakaroon din sila ng pagkakataon na naglalaro sila. So magkabati sila. Ganon. Ang difference or ang diferensya ay kung bullying, laging ang enkwentro nila, interaction nila is negative. Laging inaaway siya or sinasabihan siya ng masakit. Or parang kung dito Oo, sinasaktan so parang siya. parang walang time of friendship. Parang walang ganon. I think yun yung malinaw na diferensya nun eh. So nagiging yung definition ng bullying nagiging malinaw, no? Nagiging paulit-ulit. Nagiging intentional or sadya na manakit. Manakit, whether through salita or physical or ngayon yung usong-uso yung cyberbullying. Naku, ang dami niyan. So ngayon para sa mga magulang, paano ba natin malalaman kung nabubuli na ang ating mga anak? Number one. At paano din natin malalaman kung nambubuli ang ating mga anak? Unahin natin yung nabubuli. Ano yung mga signs? Mapapansin ninyo na nag-iba yung anak ninyo, no? Parang, madaling mapansin. Kunwari yung anak mo masyadong excited pumasok sa school. Napakadaling mapansin nun kasi biglang ayaw niya or nagrarason, maraming dahilan. Masakit ng ulo, masakit ng tiyan, ganun. So parang nagsusunod-sunod. Tataasan mo lang yung yung suspecha mo. Tapos medyo magtatanong ka sa school. Parang anong nangyayari. So kailangan talaga alay mo yung teacher eh. Yes, so dapat talagang hindi madalas, but pag naramdaman mong may pangangailangan, nagko-connect ka dapat talaga sa school, sa teacher. So pag umiiwas na sa school, alam mo na, o lagi siguro malungkot sa bahay. Even sa bahay, nag-iiba yung bata. Parang dapat ang bata komportable sa bahay, pero nakikita mo, nagiging mas matahimik, malungkot, yun nga, parang malungkot, tahimik, gano'n. So ito ngayon ang gusto ko tanong, Dr. Navs, kasi importante ito, ang mga bully, wala namang mabubuli kung walang bully. So para sa ating mga magulang, ano ba ang pwede natin gawin para siguruhin natin na hindi lumalaking or na hindi tayo nagpapalaki ng bully pala? Yung parang meron kasing paraan ng pagpapalaki ng bata eh. Usually, yung mga nambubuli, malakas yung parang meron silang sense of power. And yung power play, nagsisimula yan sa bahay. Yung pag ang mga magulang, sorry po sa mga magulang, pero yung kunwari yung mga magulang masyadong yung nagkakaroon ng sundin mo ko. Di ka makakasalita. Ganon. Kung ano sinabi ko, yun ang masusunod. Parang walang freedom yung mga batang magsalita. Then, malaki yung takot na namumuo sa kanila. So, anong mangyayari? Ilalabas nila yan ngayon sa so parang nakaka-develop sila ng personality, nakaka-develop sila ng ugali na matatakutin sila eh. So, paglabas nila ngayon, naaamoy yun. Naaamoy yan ng mga bata. Iba naman na ang sense of power naman nila is iba yung interpretasyon nila sa ganon. Parang na-acquire naman nila yung sense of power sa mga magulang nila. So, apply naman nila yun sa ibang bata. So, parang talagang meron din silang matututunan sa kung paano yung mga magulang nila. Of course. Sige, huling payo, Doc, kung paano ba dapat balansehin? Nasaan ba dapat ang mga magulang pagdating sa pagiging stricto at masyado namang pabaya? Yes. Sa literature ng psychology, talagang problematic lagi yung extreme. Yung over-emotional ka at saka yung wala kang emotion sa pinapakita sa anak mo. Sa discipline, yung
authoritarian ka, yung napakahigpit mo, Oo. at saka yung sobrang luwag mo. So, ang sikreto doon is pumupunta tayo sa gitna lagi. Pag hindi kailangang manita, wag manita. Ayun. Yung maliliit na bagay, yung, alam mo, sa klinik ko, naririnig ko, sabi nung bata, you know, yung mga gawaing bata lang or mistakes or pagkakamali lang ng bata, napapagalitan ako. Para gano'n. So, alam nila na nakatapon lang sila unintentionally, napapagalitan sila. So, sa gitna lang. Oo. So, wag masyadong maging, wag critical, pero wag din pabaya. Ayun, sa gitna. Dahil yung mga bully at nabubully, nandun yan kapag nandun tayo likely sa nandun extremes. yan. Naku, ang dami pa sanang pwede pag-usapan. Maraming salamat, Dr. Navs, dahil namulat tayo na meron din talagang kinalaman ang mga magulang dyan. Ang iiwan ko lang siguro sa inyo, kapag napapansin nyo yung mga bata, ay either yun na nga, nambubuli o nabubuli, pwede pa pong baguhin yan. Hindi pa huli. At ang pinaka-importante sinabi ni Dr. Navs, tayo po ang ginagaya nila. Kaya kung papaano natin pinapakita sa kanila kung anong klaseng confidence ang dapat merong kabilang bata at kung paano ka maging dapat maintindihin sa iba, yun din ang gagayahin nila. Thank you very much, Dr. Navs. At sa aming pagbabalik, makikipagkwentuhan sa atin si Cedric Juan, nagaganap bilang Jose Burgos sa highly anticipated film na Gomburza. Live na live po yan. Nikki, excited na si Nikki, nakawakakilala sa ating live guest today. Kaya tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Buddies. Good morning, kapatid! Welcome back to Good Morning, kapatid. And as promised, kasama natin ngayon ang lead star ng much-awaited period film na Gomburza, Padre Jose Burgos himself, ang multi-talented Cedric Juan! Good morning, Cedric. Okay, siguro para lang makakwentuhan natin yung mga kapatid natin, tungkol saan ba itong pelikula? Siyempre, alam naman natin, tungkol ito doon sa Tatlong Paring Martir. Ano yung role mo at ano yung magiging papel niya doon sa kwento? Siyempre, alam naman natin from history yung Gomburza, sila yung Tatlong Paring Martir na nagarote. Pero feeling ko mas nilinaw dito sa pelikula kung ano yung nag-lead sa garote nila, ano yung naging rason kung bakit sila nagarote, at kung ano yung significance nila sa buhay ni Rizal and also dun sa nangyaring revolution ng Philippines against Spain. Pati yung Katipuneros went as far as using Gomburza as their pastor. Oo. Yeah. Kasi part din siya ng El Fili. Tama. Gaano ba kahalaga yung papel ni Jose Burgos? Isa sa mga, yung sa tatlo, isa sa dun sa mga bata. Yeah. Siya ang pinakabata. Siya yung pinakabata. Sumunod si Padre Zamora and eldest si Padre Gomez. Si Padre Burgos kasi, siya yung ang naging mentor niya is was Padre Pedro Pelaez. Piolo. Si Piolo. Si Piolo ang gumanap doon. So parang after mawala ni Padre Pedro Pelaez because of earthquake sa Manila Cathedral, siya yung nagtuloy nung secularization ng church na pinagalaban ng mga pare. Kasama si Piolo, ang dami, Enchong D, napaka-powerhouse nung cast. Siguro, Tito Dante. Tito Dante. Siguro, sabihin lang natin na hindi lang ito parang spiritual na movie, no? Maraming aksyon, marami silang talagang ma-enjoy dito sa pelikulang ito. And the direction by Oo. Ang ganda ng By cinematography Pepe niya. Trailer pa lang. Sige, cinematography of Carlo Mendoza. Sige, Cedric, imbitahin mo sila. Hello, magandang umaga mga kapatid. Excited na kaming mapanood ninyo ang pelikulang bubuhay sa alab ng inyong mga puso bilang mga Pilipino. Ang kwento ng Tatlong Paring Martir, ang Gomburza, directed by Pepe Diokno and produced by Jescom Films and MQuest Ventures. Makakasama ko rin po dito si Tito Dante Rivero, Enchong D, Piolo Pascual, Elijah Canlas, Tommy Alandino, Jaime Fabregas, Ketchup Eusebio, Epi Quizon at marami pang mga galing na aktor sa atin sa Pilipinas. Abangan lang po ang updates kung kailan ito papalabas, pero mamaya sa EAT, mapapanood ninyo for the very first time ang teaser ng Gomburza. Exciting!
morning! Actually, kanina Thank medyo you. pinasilip na sa amin yung teaser. Ang Oo, ganda. nauna na Abangan kami. nyo Excited mamaya. ako dyan. Okay. Alright. Maraming salamat muli sa iyong pagbisita, Cedric Juan. Thanks for Thank having you. And that's it para sa ating Game On Thursday. Mga kapatid, ako 74 days to go. Pasko na. Kita-kits na rin po tayo bukas. At i-enjoy lang ang araw, mga kapatid. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong favorite morning buddies. Good morning, kapatid!